Headlines: Panukalang batas na House Bill 4559 isinulong para sa mga mag-aaral na hindi makakuha ng pagsusulit kung walang tuition fee. Mga mag-aaral ng sekundarya sa bayan ng Bagabag, Nueva Vizcaya isinailalim sa Career Orientation Program ng DepEd. Wastong nutrisyon at pagpapalusog sa mga estudyante, pinaiigting ng DepEd sa buong bansa. Tikman ang sarap ng lutuing barutak ng Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal para sa ating The Countryside Stories. Magandang araw, Countryside Filipinos. Ito po ang Newslink, hatid sa Piso Publiko ng Telmar Cable Channel 8 dito sa Rizal. Ako po si Joy Celestra, ang inyong tagapagbalita, at para sa unang ulat. Kadalasang problema ng mga estudyante ang hindi pagkuha ng exam kung hindi pa sila nakakabayad ng kanilang tuition fee. Kaya naman isinusulong ngayon sa Kongreso ang isang panukalang batas para sa kanilang kapakanan. Narito ang aking ulat. Isa sa karaniwang aberyang kinakaharap ng ilang estudyante, mapa high school man o kolehiyo, ay ang hindi pagkakuha ng exam dahil hindi pa sila nakakabayad ng kanilang tuition fees. Kaya naman para mabawasan ang mga ganitong senaryo, isinulong ni Congressman Carlo B. Lopez ng 2nd Distrito ng Maynila ang House Bill 4559 o ang batas na magbabawal sa mga paaralan sa hindi pagbibigay ng eksaminasyon sa mga estudyanteng hindi pa nakakabayad ng kanilang tuition fees. Isinasaad sa nasabing panukala na kailangang pahintulutan ng paaralan ng kanilang mga estudyante na makakuha ng eksaminasyon sa kondisyong hindi muna nila ilalabas o ibibigay ang grado ng mga ito hanggat hindi pa sila nakakabayad sa outstanding balance ng kanilang tuition fee, gayon din ang anumang interest charges na kasama nito. Samantalang ang mga paaralang mapapatunayang lumabag sa batas na ito ay mahaharap sa suspension o kanselasyon ng kanilang permit to operate. Bukod ba dito, maaari din silang pagmultahin ng hindi hihigit sa 50,000 piso. At karagdagan pa sa panukalang ito, kung ang estudyante ay mayroon pang hindi nababayarang tuition fee, marapat lamang natanggapin pa rin siya ng eskwelahang kanyang pinapasukan sa susunod na semestre o sa susunod na pagbubukas ng klase. Hindi pa man ay papatupad ang nasabing panukala, marami pa rin ang umaasa na sa pamamagitan nito ay mas magiging abot kamay para sa mga kabataan ng edukasyon na karapatan naman nilang makamtan. Ating tandaan lamang na kaakibat ng karapatang ito ay ang obligasyong pinansyal na hindi natin dapat kalimutan. Mula dito sa bayan ng Taytay, ito po si Christine Joy Celestra, nag-uulat para sa Newslink Rizal. Isang career orientation program ang isinagawa ng DepEd Nueva Vizcaya sa ilang mag-aaral ng sekundarya sa bayan ng Bagabag. Layunin ng sabing programa na babawasan ang pagkakaroon ng job mismatch pagka-graduate ng mga mag-aaral. Ang kabuuang ulat ihahatid ng ating Newslink correspondent, Mary May Guzman. Mainit ang ginawang career orientation sa mga third-year high school students kasama ang mga magulang ng Bagabag National High School ng pamunuan ng Department of Education, Commission on Higher Education, TESDA, DOLE at ilang representatives ng mga colleges at universities sa Nueva Vizcaya. Dito itinuro ang maraming kurso na abot kaya ng mga magulang sa kanilang pagpapaaral sa mga anak. Ito ang pang-2 taong kurso o vocational courses na tinatawag na in demand ngayon sa ibang bansa. Ayon sa DepEd, sa maagang paraan, dapat na umanong mabigyan ng magandang halimbawa ang mga mag-aaral. Kaya naman ang mga third-year high school students ang kanilang pinili upang mabigyang aral sa kung ano ang kanilang kukunin pagdating ng kolehiyo. It's very critical, especially during this year level, na third year level, because they are given 1 year to select whatever courses, and the courses that are pinagpipilian nila talaga usually 4-year courses na mas hindi naman in demand. So we are giving them time as early as this time. In fact, there are groups even asking na pwede sana 2nd year, but that's too early kasi they are too young yet. Kung 4th year naman, usually ang open ang tests, yung mga entrance test ng universities starts July, August, and by then hindi pa nila alam. So this is very critical, this is very important. And I saw how excited these children are when they were exposed na marami palang courses na hindi nila alam. Hindi rin daw ito nangangahulugan na pinagtutulakan na nila ang ating mga kabataan sa ibang bansa sa pagkuha nila ng 2 years course na in demand sa ibang bansa. Dahil hindi naman daw lahat ng mga vocational courses ay pang ibang bansa, magkus maaari rin itong panibagong umpisa sa mga gustong magnegosyo. No naman. It does not mean that if you take
technical vocational courses. It does not mean that we are preparing them for overseas employment. No, it is for entrepreneurial opportunities. Because after, for example, magaling kang driver, o di mag-put up ka ng driving school mo. If you are good at painting, or you can come up with a business na which you can manage. Self-supporting ka na. So, you don't need to go to other countries to earn a job or look for a job. You can create jobs. Do not become an employee, but you become an employer of people. Tulad na lamang ng batang si Jomer na gustong mag-enroll sa kursong Information Technology pagtungtong ng kolehiyo. Pero pagkatapos ng career orientation sa kadila, nagbago na ang kanyang isip. Ang plano ko sana maging computer, IT, Information Technology. Pero naalala ko yung talagang hilig ko, engineering talaga. Since second year pa po ako, talagang hilig ko na po yun. And para na-idolize ko po yung tito ko na engineering. Siya kasi yung tumutulong sa akin. Kaya gusto ko rin i-follow yung steps niya para matulungan ko rin yung mga kapatid ko po. Paalala ngayon ng DepEd ang pagkuha ng vocational courses ay hindi nakakahiya. Hindi rin nila pinipilit ang sino man sa mga estudyante na mamili ng kanilang mga courses. Dahil kung tutuusin, nagtitinda lamang sila ng mga kurso kung saan bibili o hindi ang mga estudyante. Marami na umano sa mga Navaviscayanos ang kilala sa ngayon matapos magtagumpay sa buhay at negosyo dahil sa kursong pinili nila na may kaugnayan sa kanilang kakayahan. Kaya naman ang pangarap, bago dumating, kailangan umanong magtiis at paghirapan. Dahil pag narating ang tuktok ng tagumpay, dito man na maiisip na tama ang iyong tinahak na daan. Ito po si Mary May Guzman, nag-uulat para sa Newslink Navaviscaya. Susunod sa Newslink, wastong nutrisyon at pagpapalusog sa mga estudyante, pinaiigting ng DepEd sa buong bansa. Bible Church International sa lungsod ng San Pablo, Laguna, nagsagawa ng isang medical mission. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Newslink. It's really so good, boy. Feel na feel ko talagang effect sa body ko. Talaga? Uy, andyan ka na pala, kaibigan. Pinag-uusapan kasi namin ni Chris ang Sierra Madre Alkaline Drinking Water. Our one and only drinking water. Correct! Ang Sierra Madre Alkaline Drinking Water ay may 8 essential vitamins and minerals na tumutulong para manatiling healthy and balanced ng ating katawan. Kaya iwas acidity. Mag-Sierra Madre Alkaline Drinking Water na rin kayo. Inom na. Cheers! Sierra Madre Alkaline Water, the balance of nature. Available in leading stores and supermarkets nationwide. Pagdating sa tibay, innovation, and style, isa lang ang hari. Caja de Oro Royal, cabinets na walang stick mula sa Orocan. Sa trabaho namin, sobrang pagod. Salamat sa Sierra Madre Capsule for Life. Ibinabalik nito ang lakas na nawawala sa amin. Inaalis nito ang toxins ng ating katawan na nagiging sanhi ng mga sakit. Kaya pala, boy, mula nung uminom ako ng Sierra Madre Capsule for Life, napapansin ko na hindi na ako madaling mapagod. Masiglang pakiramdam ko at laging maganda ang gising ko sa umaga. Tulad namin. May protection ka, kaibigan? Mag-Sierra Madre Capsule for Life na rin kayo. Go na! Sierra Madre Capsule for Life. Available sa lahat ng Mercury Drug, leading drugstore at Everbillion at direct selling dealers nationwide. No approved therapeutic claims. In the fast-paced world of telecommunications lives competition so rabid, so fierce, that nothing is held sacred. Nothing is feared. Introducing Altec Professional Camera Phone with full 12.2 megapixels. Altec is the one and only professional camera phone in the Philippines and the world. Eto na ang bleach na inyong pinakahihintay. Ipinakikilala ang bleach na abot kaya na mag-aampa sa bulsa. Prime Rocks Bleach, ang bleach na bida sa labada. Ang Prime Rocks ay mabisang pampaputi at pampalinis ng dumit mancha. Pamatay din ng mikrobyo at bakterya. Prime Rocks Bleach, de-stainer, disinfectant at deodorizer pa.
Available in original, floral at fruity variants. Mag-Prime Rocks Bleach na. Mabisa na, environment friendly pa. Ang bleach na hindi masangsang. Sa pagbabalik ng Newslink, kaugnay sa layunin ng DepEd na mapataas ang kalidad ng edukasyon sa bansa ay ang pagsusulong nito sa wastong nutrisyon sa mga batang mag-aaral. Ang kabuuang ulat ihahatid ng ating Newslink correspondent, Sher Cass. Noong ika-6 ng Hulyo, naglabas ang Department of Education ng DepEd Order 43 Series of 2011 kung saan pinagtitibay ng departamento ang kalusugan ng paaralan, mga programang pangnutrisyon, kasabay ang ilan pang mga aktibidad. Ayon nga kay DepEd Secretary Armin Luistro, napaka-importante na ang mga mag-aaral ay natuturuan ng prevensyon sa karamdaman at tamang pag-uugali sa kalusugan at nutrisyon upang mapainam ang kanilang motibasyon at kapasidad na matuto. At dagdag pa nga niya na ang ganitong mga inisyatibo ay kaakibat ng Education for All at Millennium Development Goals sa pagpapabuti ng edukasyon, pagbabawas ng madalas na pagliban sa klase at masiguro na ang mga kabataan na nasa tamang edad para mag-aral ay manatiling nasa paaralan. Magsasagawa din ang Department of Education ng Nutritional Assessment. Nakapaloob dito ang kinagawian ng mga estudyante sa pagkain upang ang mga impormasyong nakalap ay magagamit na paraan para sa mas responsive na kalusugan at mamamagitan sa nutrisyon. Tuwing 2 taon, ipagpapatuloy pa rin ang pagsasagawa ng school-based deworming program upang maparebentahan ang soil-transmitted helminths. Ito ay mapagtitibay kung sasabayan ng proper hygiene sa eskwelahan tulad ng tamang paghuhugas ng kamay, pagsuot ng tsinelas o sapatos, pag-inom ng malinis na tubig at regular na pagputol ng kuko. At ilan sa mga aktibidad ay 7 o'clock toothbrush activity, vision and auditory screening, pagpapalawak ng gulayan sa paaralan, school feeding program, school-based HIV and AIDS education prevention program, national drug education program, traditional and alternative health care, teachers health enhancement program, tuberculosis prevention and control program, at psychosocial intervention. Ang mga ganitong programang pangkalusugan at nutrisyon ay malaki ang maitutulong sa pagtaas ng kalidad ng edukasyon at ng ating ekonomiya. Sher Cass, Newslink, Laguna. Upang matulungan ang ilang kapuspalad na residente ng San Pablo, Laguna, isang medical mission ang isinagawa ng grupong Bible Church International. Ibinahagi rin ng grupo ang ilang turo sa Biblia bilang karagdagang tulong na rin sa kanila. Muling nagbabalik ang ating Newslink correspondent, Sher Cass. Noong ika-4 ng Hulyo, nagsagawa ang Bible Church International ng Medical at Dental Mission sa Central School ng lungsod na San Pablo. Ayon nga kay Associate Pastor Ed Ramos, ang layunin ng nasabing aktibidad ay mabigyan ng pangangailangang medikal at espiritual ang ilan sa ating mga kababayan, partikular na ang mga kabataan. Well, unang-una, pinakalayunin namin ay mabigyan ng yung pangangailangan ng mga tao sa kanilang mga physical na ang mga kababayan natin na hindi kayang maka-afford tumingin sa mga magpa-check up sa mga doktor at higit sa lahat, dahil wala silang pambili ng mga gamot, so nandito kami para bigyan sila ng tulong. Besides dyan sa physical need nila, meron din kaming spiritual na binibigay sa kanila. Lahat ng pasyente, bago namin sila bigyan ng gamot, dumadaan muna sila sa counseling o ano yung mga relasyon nila sa ating Panginoon Diyos. So at the same time, we meet their needs both physical and spiritual at the same time. At ine-encourage namin yung mga pasyente na bumalik sa Diyos, manambalik sa Diyos. Meron kaming simbahan dito na pwede nilang simbahan. Tuwing ika-2 taon, isinasagawa ng Bible Church International ang ganitong aktibidad.
Ito ay isa sa kanilang pamamaraan ng pagbabahagi ng biyaya ng Diyos, lalo na sa mga nangangailangan. Sharecast, Newslink, Laguna. Susunod sa Newslink, bansang Pilipinas humingi ng palugit sa Saudi Arabia ukol sa Saudization Policy. Tikman ang sarap ng lutuing barutak ng Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal para sa ating The Countryside Stories. Yan ang mga susunod pang mga balita sa pagbabalik ng Newslink. Ako si Denver Cuello, manood kayo ng Kamao kontra Kamao. Kamao kontra Kamao. Every Saturday, 9 to 10:30 p.m. with replays every Tuesday, same time. Tired of the city noise? There's a place where you can find peace, fresh air, nature at its best, and a place to spend quality time with your family. Enjoy quality vacation at El Marina Beach Resort and Spa. For inquiries, call 0277-56789 or 075-5425-328. Pagdating sa tibay, innovation, and style, isa lang ang hari. Caja de Oro Royal, cabinets na walang stick mula sa Orocan. It's really so good, boy. Feel na feel ko talagang effect sa body ko. Talaga? Uy, andyan ka na pala, kaibigan. Pinag-uusapan kasi namin ni Chris ang Sierra Madre Alkaline Drinking Water. Our one and only drinking water. Correct! Ang Sierra Madre Alkaline Drinking Water ay may 8 essential vitamins and minerals na tumutulong para manatiling healthy and balanced ng ating katawan. Kaya iwas acidity. Mag-Sierra Madre Alkaline Drinking Water na rin kayo. Inom na. Cheers! Sierra Madre Alkaline Water, the balance of nature. Available in leading stores and supermarkets nationwide. Sa pagbabalik ng Newslink, hiniling ng pamahalang Aquino sa bansang Saudi Arabia ang karagdagang palugit pa ukol sa Saudization Policy na ipinapatupad nito sa kanilang bansa. Nais kasi ng gobyernong maayos muna ang kalagayan ng mga kababayan natin doon bago sila umuwi ng Pilipinas. Ang kabuuang ulat ihahatid ng ating Newslink correspondent, Luis Sanchez. Hinimok ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Malacanang na humingi pa ng kaunting palugit sa Saudi Arabia patungkol sa implementasyon ng Saudization Policy mula ngayong Setyembre, kung saan pinangangambang maraming OFW Pinoy ang posibleng masibak sa trabaho. Binigyan diin ni Cayetano na kailangang ipakita ng gobyerno ang kanilang simpatya sa mga OFW sa pamamagitan ng paggawa ng kaukulang hakbang para maibsan ang epekto ng Saudization Policy sa ating mga kababayan. Giit pa ng Senador, kahit man lamang sa pag-apela ng transition phase sa implementasyon ng Saudization ay dapat pag-ukulan ng gobyerno upang sa gayon ay hindi mantalang ating mga kababayang Pinoy sa sinasabing sibakan sa trabaho. Napagkaalamang inilabas ng Saudi Arabia ang naturang polisiya matapos sigit ng Pilipinas ang dagdag na proteksyon at benepisyo sa mga Pilipino domestic helper na nasa kanilang bansa at sa halip uunahin muna ang kanilang mga nasyonal
makabagong mga dayuhan sa bawat trabaho sa kanilang bansa. Samantala, pinatutsadahan naman ng mga migranteng grupo ang Administrasyong Aquino na tila nasa state of denial at tulala pa umano sa impact ng Saudization at sub-hiring policy ng Saudi Arabia sa mga OFW, kabilang na dito ang mga domestic helper. Luis Sanchez, Newslink, Laguna. Susunod sa Newslink, tikman ang sarap ng lutuing barutak ng Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal para sa ating The Countryside Stories. Sa trabaho namin, sobrang pagod. Salamat sa Sierra Madre Capsule for Life. Ibinabalik nito ang lakas na nawawala sa amin. Inaalis nito ang toxins ng ating katawan na nagiging sanhi ng mga sakit. Kaya pala boy, mula nung uminom ako ng Sierra Madre Capsule for Life, napapansin ko na hindi na ako madaling mapagod. Masiglang pakiramdam ko at laging maganda ang gising ko sa umaga. Tulad namin. May protection ka, kaibigan? Mag-Sierra Madre Capsule for Life na rin kayo. Go na! Sierra Madre Capsule for Life. Available sa lahat ng Mercury Drug at leading drugstore at Ever Bilena direct selling dealers nationwide. No approved therapeutic claims. Pagdating sa tibay, innovation, and style, isa lang ang hari. Caja de Oro Royal, cabinets na walastik mula sa Orocan. In the fast-paced world of telecommunications lives competition so rabid, so fierce, that nothing is held sacred. Nothing is feared. Introducing Altec Professional Camera Phone with full 12.2 megapixels. Altec is the one and only professional camera phone in the Philippines and the world. Binabati ko ang Catlink TV para sa patuloy na pagsulong ng quality programs para sa Countryside Filipinos. More power and mabuhay kayo and God bless. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Barutak Festival, ay isang Barutak Cooking Contest at Boodle Fight ang isinagawa sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Tikman ang sarap ng mga lutuing ito sa ulat ng ating Newslink correspondent, Jonard De Leon. Matapos nga ang iba't ibang aktibidad tulad na lamang ng tree planting, medical mission at clean-up drive ng Maningning Creek dito sa Barangay Santa Ana sa bayan ng Taytay, Rizal, ay isang kakaibang aktibidad na naman ang magbibigay ng kasiyahan sa kanilang mga kabarangay. At ito nga yung Barutak Cooking Contest. Ang Barutak ay isa sa mga pangunahing pagkain ng mga taga-Taytay kung saan ang mga sangkap nito ay ang iba't ibang klase ng mga gulay na pinigaan naman ng dinigdig na ulo ng hipon.
Kaya naman maaga pa lamang ay nakahanda na ang mga gulay na iluluto ng 8 kontestant tulad na lamang ng labanos, kangkong, kamatis, patola, sigarilyas, sitaw at marami pang iba. Gamit din dito ang sampalok na siya magpapaasim sa naturang ulam. Kaya naman hindi na makapaghintay ang mga manonood at sinimulan na nga ang pagluluto nito. Kung saan ay talo-talo muna at kanya-kanyang diskarte sa pagluluto ang bawat kalahok upang mas lalo pang mapasarap ang ipinagmamalaki ng taytayan yung barutak habang ang ilan namang mga nasa paligid ay nakaabang na sa pagsasalo-saluhang pananghalian. Grabe talaga, dahil sa aking pagmamasid at pag-iikot sa mga kalahok ay nakita kong matrabaho pala ang pagluluto nito. Pero ganun pa man, ay nakakawala rin naman ng pagod. Lalo na't kumukulo na ang mga ito ay malalanghap mo ang sarap at bango ng kanilang niluluto. Amoy pa lang ay masasabi mong ulam na at malilibang ka talaga dahil ilang minuto lang ay may nakatapos na ng pagluluto. At ito nga yung contestant number 1 kung saan pati ako ay pinatikim nila na kanilang masarap na barutak. Napakasarap naman talaga. Kaya naman na makatapos na ng pagluluto ang lahat, ay kanya-kanya na ng pasikat at patikim ang bawat kalahok. Champion talaga ang lahat ng mga kusinera. Kaya naman pagdating sa horado, ay nanguna sa pagtikim ang vice alkalde ng naturang bayan na si Janet De Leon Mercado. At sinundan naman ito ng kanilang kapitan na si Honorable Joey Calderon. Sarap, ayos na ayos yung lasa niya. Katulong yung pagpiprito ng dalag at saka yung malalaking hipon. Kaya naman bago hirangin ang mananalo bilang barutak master ay pinagsalusaluhan muna ng mga kabarangay ang mga nilutong barutak kung saan ay gaganahan ka talaga sa pagkain nito dahil makikita sa kanila ang pagkakaisa, pagkakaibigan at parang isang pamilya na nagsasalo-salo sa isang hapagkainan. Bata man o matanda ay may ngiti sa labi na nagsasabing Yeah, masarap! Sarap! Masarap! Sarap! Gabi! Kingmahin ka na! Kingmahin ka na! Kingmahin ka na! Masarap ang lasa! Matapos nga pinagsalusaluhan ang tanghalian ay hinirang na magsusuot ng tok na ito na may nakasulat na barutak master. At ito nga ay ang group number 5 na sina Maria Agnes at Rosette Arambulo ng BA Cruz. Tunay nga at masasabi na ang mga taytayenyo ay may pagmamalaki pagdating sa pagluluto dahil bukod sa barutak ay may pinagmamalaki din itong lauya at gari-gari. Kaya naman pagdating sa mga putahe, ang mga taytayenyo ay hindi magpapahuli. John Ardalio nagbubulat eksklusibo para sa Newslink Rizal. At yan ang mga balita sa edisyong ito. Muli po tayong magkita-kita tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganap na 6 hanggang 6:30 ng gabi. At bilang serbisyo publiko ng ating television, pakaantabayanan lang ang susunod pang mga balita at pinakahuling kaganapan sa ating bayan. Ako po si Joy Salestra, ang inyong tagapagbalita. Maraming salamat po.